Sa linggo, March 11, eksaktong isang taon na ang nakalipas matapos ang malagim na lindol at tsunami na tumama sa Japan. Kumusta na kaya mga kababayan nating naging saksi at biktima ng kagimbal-gimbal na trahedya? Alamin sa On Call Special Report. March 11, 2011. Ito ang di malilimutang petsa kung kailan nagimbal ang bansang Japan ng isang trahedya. Ang lindol na may lakas na 9.0 magnitude yumanig sa hilagang silangang bahagi ng Japan na nagdulot ng tsunami at maraming aftershocks. Live coverage from our Haliburton several. The Pacific Tsunami Warning Center has issued a tsunami warning for Japan, Russia. Sinundan pa ng hydrogen explosion sa reactor number 3 ng Fukushima Daiichi Nuclear Plant kung saan 6 ang sugatan. Umabot sa mahigit 10,000 ang patay sa trahedya na ayon mismo kay Prime Minister Naoto Kan ay ang pinakamatinding krisis sa kanilang hinarap mula noong World War II. Nakalulungkot isipin na hindi lang mga Hapon ang naapektuhan kundi pati na rin ang ibang mga lahi kasama na tayo mga Pilipino. Maraming tahanan ang nasira dahil sa lindol kung saan napilitang makipagsiksikan ng mga residente sa mga evacuation center. Kabilang ang 2,000 Pilipino na inilikas mula sa Fukushima dahil sa nuclear explosion. Ang mga kababayan natin hindi maalis ang matinding pag-aalala sa kanilang mga kaanak na nasa Japan. Mula nang lumabas ang balita tungkol sa Japan, walang tigil ang pagtanggap ng on-call sa mga tawag na naghahanap sa kanilang mga kamag-anak sa Japan na maaring lubhang naapektuhan ng pangyayari. Isa na rito maginang Aida at Bartolome Cruz na halos isang linggo na raw naghahanap sa kanilang kaanak na si Madonna na nakatira sa Japan. Nagpapakadyos na lang kami, nagdadasal na lang ako, sana mawala akong mangyari sa kapatid ko. Tumatawag ako sa mga kasama niya hanggang sa lakad ako ng lakad, punta ako ng DFA, OWA, para kumpirma kung ano nangyari sa kapatid ko. Eh wala pa raw po silang balita. Gusto ko po siyang makita, 12 araw na po, hindi mo nakikita. Masakit na po ang dibdib ko. Pero hindi nagtagal, nabigyan siya ng magandang balita ng Department of Foreign Affairs sa tulong ng ating programa. Sila nga po ay nananawagan dahil magpahanggang sa ngayon ay wala pa rin po silang kontak sa kanila pong kamag-anak na si Madonna. Ma'am, ganito po yan. Opo, go ahead. Kasi po, I just got information na si Miss Madonna po, Madonna Shiono, ay nalocate po ng isang kaibigan niya sa isang evacuation center. Okay. Alright. Palakpakan. Talagang, ayan ay napakamagandang Salamat. balita. Norman, kausapin mo si Cecil. Nasa linya siya. Hello, ate? Hello. Ito, nandito kami sa evacuation. Norman, ang pinapasabi lang ni Cecil, nasa evacuation center na sila. Cecil, meron ka pa bang gustong ipaabot kay Norman? Hindi ka daw niya masyado marinig eh. Oo, eto po, pakisabi lang na huwag sila masyadong mag-alala kasi nagpanic sila dahil ilang araw nila akong hindi na-contact. Ngayon makalipas ang halos isang taon, bakas pa rin ang epekto ng lindol sa Japan. Ayon sa isang online journal ng Japan, dumami ang bilang ng mga nakatira sa Japan na nagkakasakit sa puso at na-depress dahil sa mga nangyari. Ang pagbangon ng Japan tinatayang aabot ng 3 hanggang 10 taon. At kaunay po niyan, makakausap natin via Skype ang isa sa mga kababayan nating nakaranas ng malakas na lindol at tsunami sa Japan, si Miss Cecil Matsumoto. Cecil, magandang hapon sa iyo. Si Ivan ito at si Hello, Connie. good afternoon po. Cecil, kumusta na kayo dyan sa Hindi Japan? ko po masyadong marinig, maingay. Hello Cecil, narinig mo na? Okay na po. Alright, Cecil, mangangamusta lang kami makalipas syempre itong unang taon ng tsunami at magkalindol nga dyan sa Japan. Kamusta na ngayon ang pamumuhay nyo? Cecil? Cecil? Hindi ko po marinig. Hello po, Cecil, hindi ko po marinig. Isa na lang, subukan natin isa pa. Cecil, kumusta na ang pamumuhay ninyo dyan sa Japan? Masasabi ba natin, bumalik na ba sa normal? Ngayon po, nandito pa rin po kami sa Iwaki City. Hindi pa po kami pwedeng umuwi sa amin dahil mataas pa po yung level ng radiation. Okay. May trauma pa rin ba, Cecil? May trauma pa rin kayo dyan? Hello. Cecil,
Yes, hello po. Yung mga napinsala, yung mga nagibang mga building dyan, yung mga kalsada, mga ari-arian, gano'n na karami yung naibalik sa normal? Kasi yung lindol, hindi pa rin tumitigil. May mga... Maya pa rin po ang paglindol dito sa amin, sa lugar namin. Madalas pa rin, ha? Oo. Paano nagbago, Cecil, yung buhay niyo dyan? Cecil? I think, partner, mas naririnig ka niya. Oo. Cecil, naririnig mo ako? Hindi rin yata ako naririnig din. Nabago? Yun, nawalan po ng trabaho, natigil sa bahay. Nakakatakot kasi pag lalabas ka, kailangan mo ng protection. Oo. Ano yung mga suportang ibinibigay sa inyo dyan ng Japanese government? Meron lang delay, ano? Cecil? Yung tulong po, okay naman po yung tulong. Hands-on naman po sila, lalo na sa bahay po namin, libre lang po yung tirahan namin. And sa mga bata. Lahat po, pati pagpapacheck up, libre po kami. Oh, that's good to know. Oo. Okay, Cecil, mukhang hindi ganun kaganda yung communication natin. Magpapasalamat na muna kami sa iyo, Cecil. Maraming salamat at nagagalak kami na sige, thank you po. maganda naman ang kondisyon nyo dyan sa Japan. Si Cecil Matsumoto, nakausap natin mula mismo sa Japan. Yan, partner. At syempre, tayo nakikibalita dahil dito mismo sa ating bansa rin, ano? Meron na, bago na naman, after Masbate, Mindoro, Yes, kanina. Mindoro, oo. kanina. Oo. So, ingat-ingat, dasal-dasal lang po tayo.